Hello po mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Ako na naman po ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Sweeney, at ito ang ating kwento. Ivan! Tulungan mo ako! Nagkatinginan kami ng asawa kong si Ivan. Dali-dali kaming lumapit sa kinaroroonan ni Mama Mimay, ang aking biyanan. Naabutan namin siya na namimilipit sa sakit habang pilit na inaabot ang dalawang paa niya. Ma, ano po bang nangyayari sa inyo? Namamagana naman ang mga paa ko! Tignan mo oh! Napatingin kami sa mga daliri niya sa paa. Daig pa nito ang nakunan ng mga ingrown. Namamaga at parang may nana. Namumula ang paligid ng mga kuko at animo matatanggal ng mga yon sa labis na panghingitim. Mula din sa kinatatayuan namin, nalalanghap ko ang malansang amoy mula sa paa niya. Parang nana na matagal nang nakapondo sa balat, yung amoy na siguradong dadagsain ng langaw. Diyos ko, nakakadiri! Mukhang lumalala ang sakit mo, Ma. Ang paa ko! Ano ba? Titignan niyo na lang ba ako? Asikasuhin niyo naman ako! Huwag lang kayong basta manood lang dyan! Ma, huwag kayong mag-alala. Mag-iisip po ako ng paraan. Napatingin sa akin si Ivan, luhaan ang kanyang mga mata. Ako naman, naghihintay ng sasabihin ng asawa ko. Elaine, mahal. Ilang doktor na ang nalapitan ko. Pero hindi pa rin gumagaling si Mama. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Totoo ang sinabi ni Ivan, Miss Sweeney. Ilang doktor na rin ang nilapitan namin para ipakonsulta ang mga paa ni Mama. Pero wala namang matinong findings. Noong una, sinabi ng doktor na diabetic daw si Mama. Tapos nung ipacheck namin siya sa eksperto, ang sabi normal naman ang lahat sa kanya. Kaya lumapit ulit kami sa isa pang doktor at sa isa pa ulit. Hanggang sa tuluyan nang naging isa na lang ang resulta ng check-up nila. Malusog at walang sakit si Mama. Pilit ko tuloy na pinakalma ang aking asawa nang makitang maiiyak na siya sa sobrang pagkataranta. Kumalma ka lang, Ivan. Hayaan mo mag-iisip ako ng paraan. Kabado kong wika habang pinagmamasdan ng mga paa ni Mama. Hindi lang ito basta namamaga kagaya ng sinabi ko kanina. Pati ang binti niya naapektuhan na. Nagsusugat ang balat niya kung saan may mangilan-ngilan na uod akong nakikita. Sa bawat paglitaw ng mga uod, umuungol sa sakit si Mama. Animo hinihiwa ang laman niya. Sumagi sa isipan ko ang ginawa ko noong mga nakaraang linggo. Tila palabas na rumihistro sa diwa ko ang itim na kandila, ang paglaslas ng pulso at karayom. Gustong bumuka ng bibig ko para magsalita pero natatakot ako, Miss Sweeney. Ayokong sa akin lang mapunta ang lahat ng sisi dahil sa nangyari sa biyanan ko. Tutal naman sa kanya nagsimula ang problema dahil isa siyang pintasera. Naisip ko ilapit na lang sa albularyo ang problema niya. Baka kasi may pag-asa pa siyang gumaling. Kaya lumabas ako ng kwarto at dali-dali na kinuha ang bag ko. Kaso humarang si Ate Vina sa dinaraanan ko. Elaine, anong plano mo? Ate? Huwag mong sabihing natatakot ka, Elaine. Baka nakakalimutan mo, pinintasan ka ng biyanan mo. Hindi siya mamamatay sa ginagawa natin. Ate, nakita mo naman na nahihirapan na si Mama. Ayoko lang na mas lumala pang sitwasyon niya. Leksyon lang ang tinuro ko sa kanya at hindi siya magiging malala. Ate naman huwag kang mag-alala. Hindi yan lalala pa. Nakapagdesisyon na ako, ate. Kailangan kong gawin ito. Kahit ilapit ko si Mama sa albularyo at malaman nila ang ginawa natin, ayos lang. Ang importante kailangan kong gawin ng tama. Elaine, teka lang. Bakit ate? Paano naman ako? Nakukonsensya na ako, ate. Kaya kahit ipagtapat ko sa kanila ang ginawa natin, ayos lang. Kita ko sa mukha ni Ate Vina ang pagkabalisa. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi. Sa huli, hindi ako nagpapigil sa kanya. Iniwan ko siya sa kinatatayuan niya para maghanap ng albularyo na makapagpapagaling sa sakit ng biyanan ko. Gusto kong magsisi kung bakit tumulong pa ako kay Ate Vina na magsagawa ng orasyon ng pangkukulam. Isang sikreto ng pagkatao niya na kahit kailan, hindi ko akalaing magiging totoo at magbibigay ng bangungot sa nakaraan ko. Mapagpalang araw, Miss Sweeney. Ako po si Elaine, 39 years old sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari nung ako'y 24 anyos pa lamang, taong 2011. Magjowa pa lang kami noon ni Ivan. Aminado na ako na may pagkapintasera talaga ang mama niya.
Hindi ko na lang ginawang big deal ang ugali niyang yon dahil noong magpakasal naman kami, si Ivan ang kasama ko sa bahay at hindi ang biyanan kong si Mama Mimay. Gayunpaman may mga pagkakataon na dumadalaw ang ginang sa bahay kaya madalas kaming magkasama. Natatandaan ko, Miss Winnie, kapag nasa bahay ang biyanan ko, palagi akong kabado. Halos lahat kasi ng parte ng tahanan namin, ine-inspect niya kung malinis ba at maayos ang pagkakalagay ng mga gamit. Katulad na lang ng umagang yun nang pumunta si Mama Mimay sa bahay at dalawin kami. Malinis naman ang buong bahay. Pero hindi ko gusto ang taste mo sa kulay ng kortina. Parang dollhouse. Parang ang daming nakasabit. Palitan mo ito ng ibang kulay, Elaine. Para magmukhang class. Nakakahiya kasi sa mga bisita kung may mapagawi man dito. Pasensya ka na, Ma. Naging abala lang kasi kami sa ibang bagay Kaya hindi pa kami nakakabili ni Ivan ng mga kurtina. Kahit hindi mo sabihin, alam kong tungkol na naman yan sa trabaho. Hay nako, Elaine, sapat naman ang kita ng asawa mo sa araw-araw ha. Bakit kailangan mo pang magtrabaho? Ma, wala pa naman po kaming anak ni Ivan Pwede pa akong tumulong sa kanya para doble ang income. Aanhin niyo ang dobling income? May pamana naman akong ibinigay kay Ivan. Nako, ayokong tinitipid mo ang anak ko pagdating sa personal na bagay, Elaine. Tinrato kong prinsipe ang anak ko nung binata pa siya. Kalmado lang naman ang pagkakasabi ni Mama noon, pero hindi ako nakasagot. Medyo maanghang kasi para sa akin ang mga salitang yun, kaya napatikhim ako. Si Mama ang tipo ng biyanan na palaging naka-casual dress. Hindi naman araw-araw na may bisita, pero laging nakatakong sa loob ng bahay. Makapal ang makeup at gawa sa tato ang kilay na kahit manipis ang guhit lang, mataray siyang tignan at palaging may bitbit na pamaypay. Kapag naiimbyer na siya o nagmumura, binubukad-gad niya ang pamaypay sabay takip nito sa bibig niya. Ma, kagustuhan po ni Ivan na hayaan akong magtrabaho para naman hindi raw po ako mabore sa kahihintay sa kanya. Nako, hindi sa pinipintasan kita, Elaine, ha? Pero kadalasan sa mga babaeng pinapayagan ng mga asawa nila na magtrabaho, siya pa ang nagloloko. Ma, ang bilis niyo naman po akong husgahan. Siguro nga po nanggaling ako sa isang mahirap na pamilya. Pero hindi ibig sabihin noon magagawa ko po ang sinasabi niyo. Hindi naman ako ganung uri ng babae. May bahid ng inis na wika ko kay Mama. Hindi ko alam kung bakit sa dami ng anak niya, dito pa sa bahay namin niya gustong tumambay. Maliban kay Ivan, may 4 pa siyang kapatid. Puro na may trabaho at 2 sa kanila single. Sana man lang para maging fair, pasyalan niya rin ang iba pa niyang anak. Palagi na lang kasi kami ang nagkikita Ang mabuti pa, magbihis ka, Elaine. Samahan mo ako sa mall. May bibilhin ako. Pero may trabaho pa po ako Hindi naman siguro masama kung umabsent ka muna kahit ngayong araw lang. Anong klaseng manugang ka kung hindi mo man lang ako mapagbigyan, ha? Hindi ba? Sige po, Ma. Tatawagan ko na lang po ang boss ko. Tinaasan lang ako ni Mama ng kilay. Pagkatapos, prente na siyang nakaupo sa sofa, sinasadyang hintayin ako. Wala akong nagawa kundi ang mabagal na tumango tsaka umakyat sa taas para magbihis. Nakasalubong ko pa si Ivan, ang asawa ko na bitbit ang suitcase niya. Oh, mahal. Bakit ka bumalik? May nakalimutan ka ba? Aalis na tayo Sorry mahal. Hindi ako makakapasok ngayon Isasama daw ako ni Mama sa mall Paano ang trabaho mo? Huwag ka nang mag-alala. Tatawag na lang ako sa opisina. Samahan ko muna si Mama. O sige, ikaw ang bahala. Maghanda ka na. Ako na muna ang kakausap sa kanya. Mabilisan akong nagbihis ng damit. Sinigurado ko na presentable at maayos ang forma ko. Pagkatapos nilapitan ko na si Mama. Naabutan ko ba siya na kinakausap si Ivan? Ano ba naman yung ayos mo, anak? Bakit sa dami ng damit na meron ka, yung mga luma pa talagang sinusuot mo? Palitan mo nga yan. Ma, nagmamadali po ako. Malilate na ako kapag naghanap pa ako ng ibang damit. Ano ba naman kasi ang asawa mo? Hindi ka man lang inaasikaso. Ma... Nakikita mo ba ngayon ang mukha mo? Grabe, para kang hindi dumaan sa pagiging binata. Diretso matanda na kagad. Ma, huwag ka naman ganyan. Si Elaine nga ang naghanda nitong damit ko Saka paborito ko po ang polo na to. Hay nako, kaya naman pala mukhang dugyot tignan Ang asawa mo palang naghanda ng isusuot mo. Palibhasa, wala kasing taste sa pananamit si Elaine. Ma,
Hayang ka na naman sa pagiging pintasera mo eh. Baka nakakalimutan niyo po, manugang niyo si Elaine. Parang anak niyo na po siya. Kahit na! Alam mo naman na ayokong napapahiya tayo sa kakilala natin. Ano na lang ang sasabihin nila? Hindi naman mahalaga ang sasabihin ng ibang tao, May. Wala naman silang ambag sa kung anong meron tayo ngayon. Saka ma, baka po marinig kayo ng asawa ko. Nakakaya naman sa kanya. Hindi ako nagpaapekto sa mga narinig ko mula sa biyanan ko, ni hindi ko pinansin ang pagsimangot niya. Kailangan kong alalahanin na simula pa noong una, ganyan na talaga ang ugali niya at hindi na nga magbabago pa. Pilit akong ngumiti at lumapit sa kanila. Pinasadahan pa ako ni Mama mula ulo hanggang paa. Chinecheck kung okay bang ayos ko at karapat dapat bang sumama sa kanya. Halika na at ayokong maabutan ng traffic. Kung hindi lang ako nagmamadali, hindi ako papayag na ganyan ang suot mo eh. Ang pangit! Okay naman po para sa akin ang damit ko Tsaka komportable po ako rito. Ay, basta! Hindi ko gusto ang damit na yan! Aniya sabay irap. Huminga ako ng malalim at napahawak sa braso ng mister ko. Tumikhim si Ivan para mabawasan ng kahit konti ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Ipagmamaneho ko na kayo, ma. Yung isang kotse na lang ang gagamitin namin, mahal. Ayokong malate ka eh. Sige na, ako nang bahala. Sigurado ka ba, ha? Oo, sige na. Magkita na lang tayo mamaya, ha? Okay, mag-iingat kayo, ha? Ikaw rin. Nahuli ko pa ang pag-iirap ni Mama pagkatapos kong humalik kay Ivan. Nauna pa siyang tumalikod sa amin at pumwesto sa loob ng sasakyan ko. Huminga ako ng malalim. Kapag kasama ko si Mama, feeling ko siya ang boss ko at ako ang empleyado niya, Miss Winnie. Kailangan maingat at denumero ang mga kilos ko. Bawal ang magkamali. 9:00 ng umaga nang dumating kami sa mall. Naglakad pa muna kami. Nag-window shopping hanggang sa pumasok kami sa department store at dumiretso sa kinilalagyan ng mga kurtina at kung ano-ano pang gamit pang dekorasyon sa bahay. Sige na, Elaine. Pumili ka ng magagandang design ng kurtina. Kailangan mapalitan ka agad ang nasa sala mo. Ang pangit. Hindi ko gusto. Ma, kapapalit ko lang nun kahapon eh. Tsaka mahirap gawin yun kasi nag-iisa lang po ako. Hay, wala akong pakialam, Elaine. Basta palitan mo dahil hindi bagay sa bahay mo. Tumango ako at pumili ng designs na gusto ko. Sabi naman ni Mama siya raw ang magbabayad. Kaso nakakatatlong pili pa ako bago niya naaprubahan ang kulay at design na kinuha ko. Ma, wag na po sana kayong gumastos ng sobra para sa amin. Kaya naman naming bilhin ang mga ito ng paunti-unti. Tsaka mas maganda kung mag-relax na lang po kayo palagi. Hassle lang mamili sa mall Marami pong tao at magulo. Hayaan mo nga ako, Elaine. Kung hindi ka lang sana pabaya sa bahay mo, hindi naman ako makikialam Kaso nagmumukhang kawawa ang anak ko. Hindi naman po sa ganon, Ma. Ayoko sa lahat yung nangongonsensya. Hindi mo naman dapat maramdaman yan Itong gagastusin ko ngayon sa kurtina mo, pababayaran ko to kay Ivan. Hindi naman po kasi kailangan na nagdadahilan ka pa. Tingnan mo nga sarili mo. Para kang kinulang sa aruga, ni hindi ka man lang marunong mag-ayos. Ma. Ay, oo nga pala. Sa susunod na linggo, mag-hire na kayo ng kasambahay. Dadalawa lang kayo sa bahay kaya bakit kayo magtitipid? Pag-uusapan pa ho namin ito ni Ivan, Ma. Huwag po kayong mag-alala. Mabuti naman kung ganon. Halika na. Sambit niya sabay humakbang para maglakad. Tumaas ang kilay ni Mama sabay tingin sa paligid. Napakunot pa ang noon niya nang ituro sa akin ng isang ginang na nasa escalator. Ano ba yan? Ang taba naman ng babaeng yan. Kakayanin pa kaya siya ng escalator? Ma. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko Mataba naman talaga siya. Tapos ang pandak pa. Ma, baka may makarinig po sa inyo. Ay, wag mo nga akong sasawayin, Elaine. Lahat ng gusto kong sabihin, sasabihin ko. Hindi ko na sinagot pa si Mama. Pero sa tuwing may lalapitan kaming tindahan, sinasadya kong lumayo ng konti sa kanya. Napaka-toxic ng bibig ng biyanan kong babae. Lahat na lang ng bagay hinahanapan niya ng malalait. Kahit nga siguro ang pinakamagandang artista sa Pilipinas, mapipintasan pa rin niya. Isa pang artistang to, nasisikmura niyang magbikini. Ang itim naman ng singit. Tapos ano bang nangyayari sa mga kababaihan ngayon? Hindi na talaga nahihiya. Pati pusod nilalagyan na ng hikaw. Ganyan po talaga kapag artista, Ma.
Kung ako lang ang naging magulang ng artistang yan, malamang tagagalitan ko siya. Aba, ayoko sa babaeng binibilad ang katawan sa harap ng maraming tao. Wala po tayong magagawa doon, ma. Parte po ng trabaho nila yan eh. Sus! Sino ba naman ang walang alam sa uri ng trabaho nila? May pinipirmahan silang kontrata dyan ah. Kung tutuusin, pwede silang tumanggi, no? Baka po malaki ang bayad sa mga ganyan, ma. Hindi naman kasi natin dapat sila husgahan eh. Bakit mo ba sila pinagtatanggol? Talaga naman nakakasuklam ang ginagawa nila. Hindi magandang ehemplo sa kabataan. Umiling-iling na lang ako lalo na at nagsisimula ng makiusyoso ang ilan sa kapwa namin na namimili sa mall. Nagtataka yata sila kung sino ang kaaway ni Mama. Pagkatapos naming mamili, aligaga akong sumunod sa kanya papunta sa restaurant. Kumain kami ng tanghalian. Gusto ko pang lumubog sa kahihiyan habang tinitignan ng menu ng napuntahan naming restaurant. Inisa-isa pa niya sa waitress ang ingredients ng isang dessert. Siguraduhin mo lang na walang mani ang dessert mo, ha? Allergic ako dyan. Ma, normal lang samahan na may mani. Pumili na lang po kayo ng ibang pagkain na walang ganon. Nagbibiro ka ba? Yan ang gusto ko eh. Tsaka pwede naman nilang alisin ang mani para sa nagre-request na customer. Para sa akin, masyado itong hassle, Miss Winnie. Tsaka kung makatitig ang waitress kay Mama, para bang tinatandaan ang itsura niya. Tuloy napapayuko na rin ako dahil sa pagkapahiya. Baka isipin nila wala man lang akong ginawa para sawayin si Mama. Nang ma-serve ang mga order namin, mabilis akong kumain. Gusto kong makaalis na kagad sa lugar na yon, lalo na't napapansin ko ang ilan sa mga serbidora na panayang bulungan habang nakatingin sa amin ng biyanan ko. Hindi ko naman alam na maski sa pagkain, mapupuna na naman ako ni Mama. Elaine! Ano ba yan? Bakit ka ba nagmamadali? Hindi ka ba nakakakain ng almusal sa bahay? Para kang patay gutom! Pasensya na po, Ma. Naisip ko lang po kailangan kong magmadali para kapag natapos na kayo, makakauwi na tayo. Bagal-bagalan mo naman ang kumain. Ayoko pa naman sa mga babaeng walang table manners. Medyo malakas ang boses ni Mama nang sabihin yun, kaya sobrang napahiya ako. Napatingin sa akin ang ilan sa mga nagsisilbi kaya halos gustuhin ko na ring lumubog sa kinauupuan ko. Mabuti na lang natapos kagad kaming kumain. Ilang sandali pa, nagpa siya nang umuwi si Mama. Pagkasakay niya sa kotse, nagsalita siya ulit. Palitan mo kagad ang kurtina pagka-uwi mo, Elaine, ha? Ayoko sa susunod na pagdalaw ko sa inyo. Mukhang club pa rin ang bahay niyo. Opo, Ma. Ay nako, bilis-bilisan mo namang magmaneho. Walang traffic oh. Gusto ko nang umuwi. Wala na po ba kayong bibilhin, Ma? Wala na. Okay po. Bakit mukhang nagmamadali ka? Aalis ka rin kagad pagkahatid mo sa akin, ano? Sasaglit lang po ako sa opisina, Ma. May mga kailangan po akong kunin eh. Pero uuwi din po ako kagad. Ang hirap sa inyong mag-asawa. Puro na lang kayo trabaho. Hindi naman kayo yumayaman. Bakit hindi nyo ako gayahin? Aba, mas bata pa nga yata akong tignan kesa sa inyo eh. Nanahimik na lang ako kahit nagsisimula na akong maasar sa mga hirit ni Mama. Palagi na lang siyang may napupuna sa ayos ko, sa trabaho ko, kahit sa paraan ng pamumuhay namin ni Ivan. Kung minsan, naririndi na ako. Gayun pa man, nagpapasalamat na lang din ako dahil malapit kami sa bahay ni Mama. At least nakakapagpahinga ako sa maingay niyang mga komento tungkol sa kung ano ang meron ako. Lumipas pa ang ilang minuto at bumaba na si Mama. Nagmaneho ako pa uwi. Nagpahinga ako kagad pagdating ko sa bahay. Kahit papano nakapag-relax ako ng mag-isa. Masanay ako sa ganito eh, kesa sa kasama ko si Mama. Hindi ko masabayan ang panlalait niya sa kapwa eh. Pagdating ng hapon, dumating si Ivan. Hindi na niya ako pinagluto dahil nag-take out na lang siya ng pagkain sa isang fast food restaurant. Oh, kumusta ang lakad niyo ni Mama, mahal? Okay lang naman, bumili siya ng kurtina para sa bahay natin. Hindi raw niya gustong design eh. Bakit naman? Kakalinis mo lang kahapon ah. Parang hindi mo naman kabisadong ugali ng mama mo. Pagpasensyaan mo na siya ha. Ivan, mahal kita. Kaya tanggap ko ang lahat ng meron ka. Pati ang mama mong pintasera. Salamat, mahal. Ay, oo nga pala. Kailangan ko ng dagdagan ng tao dito sa bahay para may mag-asikaso naman sa mga pangangailangan natin. Ikaw ang bahala, mahal.
Mas mabuti nga yun para makapagpahinga ka naman. Talaga? Wala kang angal? Oo, tinawagan ko na rin si mama tungkol dyan. Sabi niya sa akin, gumastos naman daw tayo para sa bahay. Sigurado ako, pinintasan na naman niya ako, no? Ikaw naman, alam mo naman na normal lang kay mama ang magsalita ng kung ano-ano eh. Huwag mo na lang dibdibin ang mga sinabi niya. Hindi naman sa lahat ng oras matibay ako, mahal. May mga pagkakataon din na nauubusan ako ng pasensya. Oo, huwag ka nang malungkot. Nandito naman ako para ipagtanggol ka kay mama palagi eh. Saka kahit mama ko siya, hindi ko siya kakampihan sa lahat ng sinasabi niya. Bakit? Kasi mas naniniwala ako sa'yo. Nagpasalamat ako kay Ivan, Miss Winnie. Kahit papano nabawasan ang imbierna ko sa biyenan ko. Hindi nagmana sa kanya si Ivan. Madaling kausap ang asawa ko at mas mahalaga sa kanya na marinig ang mga saloobin ko. Nang mga sumunod na araw, pumunta ako sa grocery store para bumili ng stock sa bahay. Abala ko sa pagpili ng mga sabon nang may tumawag sa akin mula sa di kalayuan. Elaine, ikaw ba yan? Napalingon ako sa babae. Nakita ko ang pamilyar na mukha ng isang babaeng matagal ko nang kakilala. May maputla at payat na muka, medyo matangkad at may kulot na buhok. Nakangiti siya sa akin kaya gumanti ako ng ngiti. Nakilala ko siya kagad. Ate Vina? Oo, ako nga. Kumusta ka na? Ang tagal nating hindi nagkita. Oo nga po ate. Masaya ako na makita ka. Ako din naman. Ang dami mong pinamili ah. Oo, maramihan talaga ako kung bumili dahil wala akong mauutusan sa bahay eh. Balita ko may asawa ka na, Elaine. May anak na rin ba kayo? Wala pa nga eh. Hindi pa kami nabibiyayaan. Hindi pa sinuswerte. Naku, wag kang mawawalan ng pag-asa. Balang araw magkakaanak din kayo. Magkasunod kaming pumila sa counter. Halos puno ang 2 cart ko ng grocery. Samantalang si Ate Vina, 2 sardinas at kalahating kilo ng asukal lang ang binili. Inimbita ko siyang magtanghalian sa isang restaurant pagkatapos. Hindi naman tumanggi si Ate Vina. Ang totoo niyan, schoolmate ko si Ate Vina. Ate siya ng classmate ko noong high school. Pero naging mas malapit ako noon kay Ate Vina dahil madalas kaming magkasama sa mga school organizations. Sakitin si Ate Vina, Miss Winnie. Sa pagkakaalam ko, may asma siya at hindi pwedeng mapagod. Matagal kaming hindi nagkita. Huling balita ko, umuwi sila ng probinsya para doon na manirahan kasama ang mga magulang nila. Nasaan nga palang kapatid mo, ate? Nasa abroad na, Elaine. Isa na siyang OFW. Kaya lang hindi na niya kami mapadalhan dahil may sarili na siyang pamilya. May anak na rin ang kaklase mo doon. Ganun pala. Mabuti naman at nahanap niya rin ang true love niya doon. Tama ka, Elaine. Kaso ayun nga, medyo kontrolado na siya ng mister niya. Kaya hindi na kami napapadalhan ng malaking halaga kagaya noong araw. Hindi talaga maiiwasan ng ganyan, ate. Ang laki na talaga ng pinagbago mo, Elaine. Big time ka na ha. Hindi naman ate, sinwerte lang ako na makapasok sa isang kumpanya. Buti ka pa. Ako naman hindi na nakapagtapos ng pag-aaral. Nagkaasawa at nagkaanak, pero maagang nabiyuda. Ang anak ko nasa pangangalaga ng nanay ko. Hindi ko alam na naging mahirap pala sa'yo ang buhay, ate. Pero huwag kang malungkot, laban lang. Oo nga pala. Kung may kakilala ka naghahanap ng empleyado, baka naman mairekomenda mo ko. Kahit ano, kahit janitress, nakahanda ako magtrabaho. Napaisip ako sa sinabi ni Ate Vina. Magkakilala naman kami at mabait siya. Mukhang timing ang paghahanap ko ng kasambahay. Madali lang naman kausap si Ate Vina eh. Siguro aalukin ko siya sa mga susunod na araw. Pero kakausapin ko muna si Ivan dahil sa kanya ko unang sinabi ang tungkol sa pagkakaroon namin ng kasama sa bahay. Sige ate, huwag kang mag-alala. Babalitaan kita. O paano ba yan? Saan kita hahanapin kapag may mairerekomenda kong amo para sa'yo? May cellphone naman ako, Elaine. Pwede mo akong tawagan sa number na ito. At dinikta nga niya sa akin ang cellphone number niya, Miss Winnie, bago kami naghiwalay. Nagpa-take out pa ako ng pagkain para sa kanya. Ibang-iba na ang itsura ni Ate Vina noon at ngayon. Kasi kahit sakitin siya noon, hindi naman siya ganito kaputla. Hindi ko maiwasang maawa sa kanya.
Binilhan ko siya ng tinapay sa isang bakery at nag-offer pa ako na ihahatid siya sa tinutuluyan niya. Nandito na tayo sa address na binigay mo, Ate Vina. Eto na ba yung bahay? Oo, nangungupahan lang ako dito eh. Bababa na ako ha? Oo naman. Maraming salamat sa paghatid, Elaine. Wala pong anuman, ate. Yung sinabi ko nga pala sa'yo ha, sana mahanapan mo ko ng trabaho ha. Huwag kang mag-alala ate, ihahanap kita kagad. Wika ako sa kanya tsaka ako kumaway. Naikwento ko kay Ivan ang tungkol sa kanya pagdating ko sa bahay. Mahal, naalala mo ba si Ate Vina, yung palagi kong kinukwento sa'yo? Yung schoolmate mo na mas close pa sa'yo kaysa sa kapatid niya? Oo naman. Kahit hindi ko pa siya nakikita ng personal, parang nakikilala ko na siya sa paraan ng pagkikwento mo sa akin eh. Oh, bakit? Nagkita kami kanina. Naghahanap pala siya ng trabaho. Talaga? Mabuti naman. Nagkumustahan kami ng konti. Naisip ko, naghahanap din naman tayo ng kasambahay. Bakit kaya hindi na lang siya ang kunin natin? Sa tingin mo ba, kaya niya kaya ang trabaho dito? Nabanggit mo rin sa akin dati na sakitin siya. Oo, nabanggit ko nga yun. Naisip ko lang kasi baka kailangan niya ng maintenance para sa karamdaman niya. Hindi naman yun nakakahawa. Naaawa lang ako sa kanya kasi may pinagsamahan naman kami kahit papano. Naitanong mo ba kung kakayanin niya magtrabaho rito? Paano kapag sinumpong siya ng sakit niya? Naisip ko nga rin yun, mahal. Pero kapag naaalala ko na nahihirapan siya, nakukonsensya ako eh. Siguro hindi naman masama kung tutulungan ko siya. Sigurado ka ba dyan? Ikaw lang naman ang inaalala ko, mahal. Paano kapag imbis na makatulong ka sa kanya, mas makalala ka pa? Maliban pa dun, paano na lang kapag nahirapan ka? Hindi naman siguro. Isa pa, nasa bahay lang naman siya, Ivan, mahal. Kaya hindi masyadong mabigat ang trabaho niya. Promise, sagot ko siya ano man ang mangyari. Sige, may tiwala naman ako sa'yo, mahal eh. Pero kapag may problema, sabihin mo kagad sa akin, ha? Oo, sige Ivan. Pero tatawagan ko si Ate Vina. Sasabihin ko sa kanyang magandang balita. Tumango si Ivan sa sinabi ko. Mas okay na rin yun dahil kilala ko talaga si Ate Vina. Alam ko na ang ugali niya, tsaka hindi siya tsismosa. Nagtatrabaho siya ng tahimik. Lumipas ang ilang araw, nakapag-usap nga ulit kami ni Ate Vina sa cellphone. Tuwang-tuwa siya sa sinabi ko na ako na lang ang mag-hire sa kanya. Nang umagang yon dumating si Ate Vina sa binigay kong address ng bahay namin. Nagkataong maaga ring pumunta si Mama para dumalaw. Talagang chinek niya kung pinalitan ko ba ang mga kurtina. Hindi ko tuloy naasikaso si Ate Vina na nasa may pinto ng bahay namin at nakikitang ginagawa ng biyenan ko. Kahit napalitan na ng kurtina ang sala, pangit pa rin. Siguro dahil sa kulay ng pintura ng dingding nyo. Pero ma, alangan naman po na i-adjust pa namin ang kulay ng dingding para lang sa kurtina. Aba, oo naman. Kung gusto mong gumanda ang bahay nyo, kailangan mong magsakripisyo. Halimbawa na lang, baguhin mo ang kulay ng pintura ng dingding. Tsaka luma na rin ito, wala na sa uso. Ma, mapapagastos na naman kami niyan eh. Tsaka konting linis lang, gaganda naman po ang bahay namin. Ay, ang dami mo pang sinasabi. Bakit hindi mo na lang sundin ang gusto ko? Mama ako ng asawa mo. May karapatan akong baguhin ang bagay na ito kahit anong oras. Ma, pwede po bang tsaka na natin pag-usapan yan? Nakakahiya naman po kay Ate Vina eh. Sino naman ba ang babaeng yan? Siya po ang kinuha kong kasambahay, ma. Si Ate Vina po. Pagkasabi ko noon, taas kilay na pinasadahan ni Mama ng tingin si Ate Vina. Mula ulo hanggang paa. Huwag naman sanang pati si ate, pintasan niya rin. Siya ang kasambahay niyo? Siya nga po, ma. Diyos ko, saan mo naman napulot ang babaeng yan, Mimay? Sigurado ka bang kaya niyang magtrabaho? Aba, mukhang may kanser ang babaeng yan ah. Ma, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Pipili ka na nga lang ng kasambahay, yung mahina pa at walang kwenta. Napatikhim si Ate Vina nang marinig ang lantarang pamimintas sa kanya ni Mama. Ako ang nahihiya dahil sa inasal ng biyenan ko, kaya sinubukan kong ayusin ang sitwasyon. Pumagit na ako sa kanila at unang hinarap si Ate Vina. Ate Vina, pwede mo ba akong hintayin muna sa garden? Doon na lang natin pag-usapan ang magiging trabaho mo. Sige, salamat Elaine.
Nang makaalis naman si Ate Vina, si Mama kagad ang kinausap ko. Ma, bakit naman po ganon? Huwag niyo naman po sanang pagsalitaan ng hindi maganda si Ate Vina. Ganon lang talaga ang pisikal niyang anyo pero masipag po siya at mabuting tao. Ay, wala akong pakialam, Elaine. Hindi ko lang gusto ang napili mong kasambahay. Ang dami-daming iba dyan. Sa taong mukhang hindi pa mapagkakatiwalaan ka pa nakipag-usap. Halos nagsisigawan na kami ni Mama kaya naman nagmamadaling bumaba si Ivan. Nagtatakan tumingin siya sa akin tapos lilipat ang tingin niya kay Mama. Ma, anong nangyayari dito? Ivan, tumahimik ka, Elaine. Hayaan mo muna akong magsalita. Nagsisigawan na po kayo eh. Ano bang pinag-aawayan nyo? Ito kasing asawa mo. Palagi na lang palpak kong magdesisyon. Mag-hire na nga lang ng kasambahay. Yun pang sakitin at mukhang magnanakaw. Mahal, totoo ba yan? Ivan, hindi ba't naikwento ko na sa'yo si Ate Vina? Oo. Tama ang asawa ko, ma. Kilala niya si Vina. Sigurado naman ako na mabuting tao ang kinuha niyang kasambahay. Hindi naman porke ganun ang itsura ni Ate Vina, dapat na siyang husgahan. Ni minsan hindi nakipag-away si Ate Vina sa kahit na sino. Ay, wala akong pakialam. Basta ayoko sa babaeng yon. Pasensya na rin po kayo, Ma. Pero kinausap ko na po si Ate Vina tungkol sa trabaho. Kailangan niya po yun, kaya wala na po kayong magagawa pa. Nandidilat ang mga mata na tinitigan ako ni Mama. Ito ang unang pagkakataon na pinaglaban ko ang kagustuhan ko. Ayoko kasi na pinakikialaman niya ang lahat ng desisyon ko. Isa pa, bakit siyang kailangang masunod? Bahay ko ito at binibisita niya lang kami. Tumingin ako kay Ivan sa nagpapatulong na tingin. Naintindihan naman ako kagad ng mister ko kaya siya nang humarap kay Mama. Mahal, iwan mo muna kami ni Mama ha. Mag-uusap lang kami. Sige, pupuntahan ko lang muna si Ate Vina ha. Oo, sige. Hindi ko na nilingon pa ang biyanan ko nang kausapin siya ng asawa ko. Nagmamadali kong pinuntahan si Ate Vina na noon ay nasa garden. Kaagad akong humingi ng paumanhin sa kanya. Ate Vina, naku pasensya ka na ate ha. Huwag mo sanang pansinin ng biyanan ko. Okay lang, Elaine. Anong okay? Naiinis nga ako sa sinabi niya eh. Hindi okay sa akin yun ano. Ganyan ba talaga ang biyanan mo, Elaine? Napakapintasera niya. Wala naman din siyang magagawa eh. Kaya ikampante mo ng sarili mo dito ate ha. Nakahanda naman akong tulungan ka. Maraming salamat, Elaine. Malaking bagay sa akin ito para sa anak ko. Hinawakan ko ang kamay ni Ate Vina. Hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Kung lahat ng tao kagaya ng biyanan ko na masyadong pintasera, paano na lang ipagtatanggol ni ate ang sarili niya? Oo nga pala ate, halika, ituturo ko sa iyo ang magiging kwarto mo. May day off ka 1 beses sa 1 linggo. Sagot ko na rin ang toiletries mo. Maraming salamat, Elaine. Maliit na bagay lang yon ate. Kahit papano, nabawasan ng konsensya na nararamdaman ko. Medyo napahaba pa ang usapan namin hanggang sa napansin kong papalabas na si Mama habang inaalalayan ni Ivan. Mukhang aalis na ang biyanan ko. Pinasakay na kasi siya ng asawa ko sa kotse. Bumusina na lang ito ng 1 beses tsaka umalis. Nilingon ko naman si Ate Vina. Halika na Ate Vina, ililibot kita sa buong bahay. Sige, salamat Elaine. Hinawakan ko si Ate Vina sa braso pero bigla niya itong binawi. Bago pa man niya mailayo ng tuluyan ng kamay niya, napansin ko ang palapulsuhan niya na maraming hiwa. Mga hiwa mula sa paglalaslas. Hindi naman malalim pero lumikha ito ng buhay na pilat. Nanlaki ang mga mata na napatingin ako kay Ate Vina. Ate Vina, anong ibig sabihin nito? Wala ito Elaine. Huwag mo na lang akong pansinin. Pero ate, seryoso ang tanong ko. Bakit may mga pilat ang palapulsuhan mo? Elaine, sobra ba talaga ang hirap na pinagdaanan mo at kailangan mong maglaslas ha ate? Sa pagkakataong yon, hindi na makatingin si Ate Vina sa akin. Napayuko na lang siya habang pilit na tinatakpan ng pilat sa magkabila pa pala niyang kamay. Kung ganon, hindi lang 1 beses, kundi maraming beses niyang pinagtangkaan ang buhay niya. Ate, alam kong nababahala ka sa akin, Elaine, pero huwag kang mag-alala. Hindi ako ganong klaseng tao na dinidibdib ang mga bagay-bagay.
Hindi ko lang kasi maiwasang mapatingin sa mga pilat mo ate eh. Masyado kasing marami. Napalunok ako at mas naging malumanay na ang sunod na mga salita ko kay Ate Vina. Hinaplos naman ng awa ang puso ko para sa kanya. Halika ate, ipapakilala kita sa asawa ko. Sige Elaine, salamat. Basta alam mo na kung nasa ng garden ha. Magsisimula tayo sa sahod 4,000 kada buwan. Libre na ang pagkain mo at tulugan. Ang gagawin mo lang, all around na paglilinis at paglalaba. Yung pagluluto naman, kaya ko namang gawin yun ate. Sa bawat putahe, maglalagay ako ng notes sa fridge kung ano at paano mo hihiwain ng mga ingredients. Pero pwede ka namang magluto kung gahol ako sa oras. Naiintindihan ko, Elaine. Nang makapasok na kami ng tuluyan sa bahay, nadatnan namin si Ivan na pinupunasan ng kanyang eyeglass. Napatingin siya kagad sa amin. Mahal, siya na ba si Vina? Oo, mahal. Pasensya ka na kay mama ha. Okay lang, mahal. Mamaya na lang natin pag-usapan yan. Ay, oo nga pala. Kinausap ko na si Ate Vina tungkol sa magiging trabaho niya. Kumusta po kayo, sir? Ayos lang naman ako. Sigurado ka bang kaya mo ang trabaho rito? Hindi naman sa minamaliit kita ha. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kaya ko naman po. Kailangan ko lang talaga ng trabaho. Sandali kaming nagkatinginan ni Ivan. Ramdam ko ang pag-aalinlangan niya at ganun din naman ako. Pero gusto kong sabihin sa sarili ko na susubukan lang naman namin eh. Umaasa ako na mapapalagay din kami sa pagkakaroon ng kasambahay. First time kasi talaga naming mag-hire eh, pero hindi ako nagpakita kay Ate Vina ng kaba. Ate, huwag kang mag-alala ha, hindi naman mabigat ang trabaho mo dito. Tutulungan kita sa mga gawain. Salamat Elaine, malaking tulong na ito sa akin. Tinapik ko ang balikat ni Ate Vina at nginitian siya. Naging maayos naman ang performance ni Ate Vina nang magsimula na siya sa kanyang trabaho. Mas naramdaman ko na gumagaan ang dinadala ko sa araw-araw. Hindi na rin ako nagagahol sa oras. Paggising ko kasi sa umaga, nakahanda ng kape at pandesal. May bagong bili na ring puto sa mesa. Kapag aalis naman kami ni Ivan, panatag na rin ako na mapagkakatiwalaan ko si Ate Vina. Naglilinis siya ng buong bahay at maayos pa rin ang paligid sa tuwing uuwi kami pagdating namin ng hapon. Kumusta ka rito ate? Okay lang ako Elaine. Salamat nga pala sa pagtitiwala mo sa akin ha? Oo naman ate. Hindi ka ba naman nahihirapan dito? Nako hindi naman. Magaang nga lang ang trabaho dito eh. Paano nga palang anak mo ate? Nakakamusta mo ba siya sa probinsya? Oo Elaine. Sa katunayan niya nagkausap kami ng nanay ko. Malapit na daw ang pasukan. Nangihingi sila ng pera para makapasok sa eskwelahan ng anak ko sa kindergarten. Maganda yan ate. Habang bata pa natututo na. Tsaka para din naman sa kanya yon eh. Tama ka. Maiba tayo. Hindi ko na napapansin na pumupunta dito ang biyanan mo ha. Busy po si mama eh. Madalas siyang umaattend ng mga charity events. Ganun ba? Wag ka sanang magagalit ha. May sasabihin ako sa'yo eh. Ano yon ate? Tingin ko kasi sa biyenan mo, parang laging galit eh. Tapos parang pasan niya ang problema ng buong mundo. Hindi ko alam kung bakit siya ganun eh. Natawa ko sa sinabi sa akin ni Ate Vina. Napansin din pala niya ang ugali ng biyenan ko. Sa bagay totoo naman ang obserbasyon niya. At may dagdag pa nga yun. Dahil masyadong pintasera si mama. Halos lahat na lang ng bagay, hinahanapan niya ng mali. Kung tungkol ito sa mga nasabi niya sa'yo nung una kayong magkakilala, ako nang humihingi ng pasensya ate ha. Ganun talaga si mama eh. Ako nga madalas niyang pagsabihan eh. Hindi ko na lang pinapatulan kasi matanda na. Sa bagay, ganun din naman ako sa biyanan ko. Kaso nung namatay ang asawa ko, mas lalo siyang naging malupit. Kaya wala akong choice kundi ang umuwi sa amin, sa mga magulang ko. Okay lang yan ate. Alam mo magandang gawin ngayon, magtrabaho at mag-ipon ka. Para din naman yan sa future ng anak mo. Naaalala ko nga ang buhay sa probinsya eh. Mahirap at hindi lahat ng kailangan natin nabibili. Okay lang yan ate. Kung marami naman kayong kaibigan, naku ibig sabihin marami kayong malalapitan. Napansin kong natahimik si Ate Vina nang marinig ang sinabi ko. Yumuko siya at nagpipigil ng luha. Ilang sandali pa, muli siyang tumingin sa akin.
Wala akong kaibigan sa probinsya, Elaine. Lahat ng nakakakilala sa amin, iniiwasan na makalapit sa akin. Ha? Bakit naman ate? Siguro dahil hindi naman normal na sakit ang kinamatay ng asawa ko. Anong ibig mong sabihin, ate? Tumikhim si Ate Vina. Maya-maya pa huminga siya ng malalim. Para bang may gusto siyang sabihin na hindi niya maisatinig. Nag-alala ako kaya kaagad ko siyang kinalabit. Uy, may problema ka ba, Ate Vina? Ano bang kinamatay ng mister mo? Kinulam siya, Elaine. Kinulam siya ng mga pintaserang tao na akala ko perpekto, pero makasalanan din pala. Simpleng mga katagalang ang sinabi niya sa akin, pero gayon na lang ang kaba ko. Sa pelikula ko lang napapanood ang tungkol sa kulam. Ito yung uri ng practice na kailangan ng sakripisyo at mga orasyon para maging matagumpay ang gagawing ritual, Miss Winnie. Ayon sa mga nakatatanda, ang kulam ay ginagamit lang ng mga taong may matitinding puot at galit sa kapwa. Napapasa nila ang karamdaman sa pamamagitan ng karayom at manika o di kaya ay pangalan nito at araw ng kapanganakan. Para itong sumpa na kailangan maitaboy kung ayaw ng biktima na lumala pa ang kalagayan niya. Sa kaso ng asawa ni Ate Vina, siguro huli na nang magpasya silang maagapan dahil hindi na nila nailigtas pa ang buhay ng lalaki. Huwag ka nang malungkot, ate. Isipin mo na lang na nakakapagpahinga na siya sa kinaroroonan niya ngayon. Hindi na siya mahihirapan pa. Tama ka, Elaine. Kaso lang kung minsan, hindi ko maiwasang malungkot eh. Namatay ang asawa ko dahil lang sa panlalait. Nasayang ang buhay niya dahil sa mga taong Diyos ang tingin sa mga sarili nila. Pasensya ka na ate ha. Wala ka namang kasalanan, Elaine eh. Isa pa, mas okay na rin yung nagtanong ka kasi habang tumatagal na tinatago ko ang nararamdaman ko, mas bumibigat ang dinadala ko. Basta ate, huwag ka nang malulungkot. Magpakatatag ka para sa anak mo. Tangulang ang sinagot ni Ate Vina sa akin. Gayunpaman, hindi ko maiwasang lalong maawa sa kanya. Hindi biro ang pinagdadaanan niya tapos makakarinig pa ng masasakit na salita mula kay mama. Kahit may tiwala ako kay Ate Vina, hindi ko maiwasang matyagan pa rin siya sa mga panahong hindi niya alam na tinitignan ko siya, Miss Winnie. Madalas ko kasing maalala ang mga pilat sa palapulsuhan niya. Baka dahil sa dami ng problema, naisipan na niyang tapusin ang buhay niya at hindi ako papayag na gawin niya yun dito sa pamamahay ko. Hanggat kaya ko siyang tulungan, gagawin ko. Hindi ko tuloy napansin na papalapit na sa akin si Ivan. Natutuwa habang iiling-iling. Napapansin ko, masyado kang concern sa kasambahay natin ha? Pasensya na mahal, hindi ko lang talaga maiwasan eh. Normal lang yan, mahal. Natutuwa nga ako eh. Kasi ibang-iba ka sa mga kakilala ko na matigas ang puso pagdating sa ganito. Lalo na sa pagkakawang gawa. Siyempre, asawa mo ako eh. Napansin kong nagpigil ng tawa si Ivan habang nagtatakang napatitig ako sa kanya. Oh, bakit ang lapad ng ngisi mo? Anong problema mo? Natatawa lang ako, mahal. Yung ibang kakilala ko kasi, kapag kinakausap ako, dinudugtong nila na salamat daw at hindi ako nagmana kay mama. Alam ko na at naiintindihan ko sila no. Alam mo naman si mama, kahit nakakadismaya man, may ugali talaga na hindi magugustuhan ng kahit na sino. Tama ka, ang pagkapintasera niya. Dito na ako tuluyang napahagikgik. Inakbayan ako ni Ivan tsaka dinala sa kama. May regalo nga pala ako sa'yo. Talaga? Ano yun? Naglabas ng isang mamahaling box si Ivan. Kinabahan ako, Miss Winnie. Kapag ganito ang binigay niya sa akin, sigurado ako na alas ang ibibigay niya sa akin. Madalas niyang gawin ng mga ganito eh. Ang bigyan ako ng mamahaling mga gamit. Nang buksan niya ang box, namangha ako sa kumikinang na kwintas. Para sa'yo, mahal. Naku, mukhang mamahalin ito, mahal ah. Kahit gaano pa kamahal ang isang bagay, nakahanda akong bilhin para sa'yo. Oh, ang sweet mo naman. Thank you, mahal. Niyakap ko si Ivan at mas naging maningning pa ang gabing yun para sa amin. Dala ko pa ang kasiyahan kahit nung magising ako pagsapit ng umaga. Suot ko ang kwintas na binigay sa akin ni Ivan. Nakangiti pa ako nang bumangon at binati si Ate Vina. Naabutan ko siyang nasa kusina. Magandang umaga, Ate Vina.
Elaine, mukhang masaya ka ha. Maganda lang ang gising ko. Oh, heto, maaga akong bumili ng puto maya sa labas, kaya mainit pa yan. Naku, paborito ko yan, ate. Ay, mabuti na lang at ako ang unang nakabili. Pumwesto ko sa hapagkainan at naghahanda ng magtimpla ng kape nang makita kong pababa sa hagdan si Ivan. Sinalubong ko ang aking asawa at pinagsilbihan. Mahal, nakausap ko si Mama. Dito daw muna siya mag-i-stay sa atin. Ha? Bakit? Ano bang nangyari? Magbabakasyon daw si Mama dito sa bahay. Okay lang ba sa'yo, mahal? Oo naman. Walang problema. Salamat, mahal ah. Wala yun, mahal. Sino naman ang magtutulungan kundi tayong dalawa lang, hindi ba? Nginitian ko pa si Ivan kahit na sa totoo lang, labag sa loob ko ang pumayag na magstay muna si Mama Mimay dito. Kabisado ko kasi ang ugali ng biyenan ko eh. Madalang ang mga araw na hindi siya nakakahanap ng away. Gayunpaman umaasa ako na magiging okay ang sitwasyon namin habang kasama ko ang biyenan ko. Inutusan ko na maghanda ng pagkain si Ate Vina pagdating ng tanghali. Si Ivan naman umalis muna para sunduin si Mama at habang naghihintay kabado akong Miss Winnie. Huling kita namin ni Mama, nakipagsagutan ako sa kanya dahil kay Ate Vina. Sana naman makalimutan na niya ang bagay na yon. Bandang tanghali nang dumating sina Ivan at ang biyanan ko. Pagkapark pa lang ng kotse, natanaw ko na si Mama na nakatitig sa bahay. Partikular na sa balkonahe kung saan ako naghihintay. Kaagad ko silang sinalubong. Kumusta po kayo, Ma? Heto, mabuti naman. Baka naman magreklamo ka na nandito ako, ha? Anak ko si Ivan, kaya hindi masama kung manatili ako rito ng ilang araw, ha? Naku, okay lang naman po yun, Ma. Tungkol sa mga nasabi ko po sa inyo nung nakaraan, pagpasensyahan nyo na po sana ako. Hindi ko naman po yun sinasadya Nabigla lang po ako. Anong magagawa ko? Mabigat talaga ang dugo ko sa babaeng yon. Kahit isang beses pa lang kaming nagkita. Ma, mabait naman po si Vina eh. Saka maayos siya magtrabaho kaya wala pong problema. Tama po si Ivan, Ma. Ibig sabihin, nandito pa rin ang babaeng yon? Ma, ilang beses ko na po bang sinabi sa inyo na kumalma lang po kayo. Siguro masama ang impresyon nyo kay Vina. Pero kapag nakilala nyo po siya, sigurado ko na magiging malapit din kayo sa kanya. Tingnan natin. Wika lang niya sabay taas ng kilay. Tingin ko mataray din si Mama nung kabataan niya. Malakas kasi ang presensya niya, Miss Winnie. Tipong kahit maraming tao sa paligid, siya talaga ang unang napapansin. Hindi dahil sa maganda siya at fashionista manamit, kundi dahil sa lakas ng presensya niya at taglay na katarayan. Siya ang tipong kakabahan ng lahat kapag nakita mo. Nauna pa siyang pumasok ng bahay at unang pinasadahan ng tingin ng kabuuan ng sala. Bago pa man siya dumating, tinulungan ko si Ate Vina na mag-arrange ng mga gamit kanina. Binago namin ang kinalalagyan ng ibang mga muebles. Sana lang wala nang maipintas pa si Mama. Magandang araw ho, Ma'am. Ikaw na ba ang kasambahay nila, Ivan? Yung Vina? Ako nga po. Kahit maging presentable ang damit mo, halata pa rin ang pagiging sakitin mo. Tsaka ang payat mo, Vina. Hindi ka ba nagva-vitamins? Ma, wag naman po kayong ganyan. Vina, ang mabuti pa, maghain ka na lang ng pagkain natin nang makapagtanghalian na tayo. Huwag mong sabihing sinasabay niyo sa pagkain ng kasambahay niyo, ha, Ivan? 3 lang naman po kami rito, Ma. Kaya siguro hindi naman masama kung isasabay namin si Ate Vina sa pagkain. Ay, hindi pwede sa akin yan. Ang kasambahay, iba ang katayuan sa mga amo nila. Kaya dapat lang na hindi siya kasabay sa pagkain. Ma, ganito na lang. Isasabay natin si Ate Vina dahil kukunti lang naman tayo nakakain eh. Saka sa pagkakataong to, siya ang nagluto ng mga putahe. Mas masaya siguro kung sabay-sabay nating mapuri ang mga pagkain na hinanda niya. Kahit na. Alam mo naman na hindi ako sanay. Tsaka nanay mo ko, Ivan. May karapatan naman siguro ako na maging espesyal. Ma, hayaan niyo po. Sa susunod kahit solo niyo na po ang mesa. Nagpipigil ang inis na wika ko kaya naman napatingin sa akin sina Ivan at Mama. Kaagad na pinatong ni Ivan ang kamay niya sa kamay ko kaya dahan-dahan akong kumalma. Napayuko ako at tinititigan ng wala pang lamang pinggan. Napapansin ko,
Mas lalong sumasama ang ugali mo habang tumatagal, ha, Elaine? Ma, sumasagot lang naman po ako ng maayos eh. Hindi ko naman po intensyon na maging masama ang dating nun sa inyo. Alam mo naman kung anong mga ayaw ko. Tsaka nakakalimutan mo na ba, ha? Allergic ako sa mga sakiting tao. Paano na lang kung mahawa tayo ng kung anong virus meron siya? Huwag po kayong mag-alala. Ipapacheck up ko po siya sa doktor. Ano? Gagastusan mo talaga ng pera ang kasambahay na yan? Hindi mo ba alam na baka tatraydurin ka lang ng babaeng yan pagdating ng araw? Hindi naman po siguro, ma. Mabuting tao po si Ate Vina. Wala po kayong karapatang pintasan siya. Totoo naman lahat ng sinabi ko ah. Sakitin naman talaga siya. Baka mamaya, nahawa ka na kaya todo sa pagtatanggol ka sa kanya. Yan po ang hirap sa inyo, ma eh. Napakapintasera nyo po. Mga simpleng bagay, hinahanapan nyo ng mali. Ginagawa nyo ng masama. Pati ang pagkatao ni Ate Vina, hinuhusgahan nyo na. Halos sumigaw na ako habang nakatayo. Hinihingal ako sa galit, Miss Winnie. Hindi ko alam kung paano ko pakakalmahin ang sarili ko, lalo na at pakiramdam ko, pinakikialaman na lang ni Mama ang lahat ng desisyon namin sa bahay. Wala pa rin naman siyang nagawa ng si Ivan mismo ang nagdesisyon na sumabay sa amin si Ate Vina sa pagkain. Ate Vina, halika na. Kumain na tayo. Aba, mukhang masarap ang mga pagkain na hinanda mo ha. Nako sir, si Elaine po ang nagturo sa akin ng mga recipe na yan. Kung alam ko lang, kinopya mo lang ang putahing ito sa recipe book. Nako hindi po ma'am, magaling pong magluto si Elaine. Sa katunayan nga itong dessert inventong recipe niya lang eh. Wala akong pakialam. Kahit gaano pa kasarap ang luto, hindi pa rin magbabago ang katotohanan na ayoko sa'yo at ayokong mahawahan ng sakit mo. Ma! Totoo naman ah, tignan mo nga ang pagkakahiwa ng gulay. Yak, nakakasuka. Tsaka hindi ko gusto ang timpla ng sabaw. Ganyan po talaga ang timpla niyan, ma. Pakiusap lang po. Huwag naman po kayo masyadong mareklamo. O sige, tama na yan. Nasa harap tayo ng hapagkainan eh. Magagalit ang grasya kapag panay ang reklamo natin. Whatever. Oo nga pala, Elaine. Ang pangit ng kwintas mo. Hindi bagay sa'yo. Wika niya kaya parehong nanlaki ang mga mata namin ni Ivan. Mabagal siyang umiling na parabang ipinaaabot sa akin na wag ko nang pansinin ng biyenan ko. Para maiwasan ang pagsagot sa kanya, tumango na lang ako. Panay lang ang parinig ni Mama kahit nung matapos na kaming kumain. Ang dami pa niyang napapansin, Miss Winnie. Pati tablecloth na personal kong pinili at ang kulay ng bulaklak na nasa mesa, pinuna pa rin niya. Gusto ko na nga siyang sagutin ng malutong eh, pero hindi ko na siya magawang pagalitan sa harap mismo ni Ivan. Malaki ang respeto ko sa asawa ko kaya hindi ko maaatim na gumawa ng mga bagay na pwedeng maging dahilan para magkalabuan kaming mag-asawa. Hayaan mo na si Mama, mahal ha. Alam mo naman na mamaya lang magsasawa rin yan. Hindi ko talaga matiis, mahal eh. Konting-konti na lang. Baka mapatulan ko na siya eh. Shh! Wag naman mahal. Biyanan mo yan. Intindihin na lang natin, okay? At hinalikan pa ako ni Ivan sa noo para kumalma na nga ako. Habang naguhugas ng plato, nilapitan ko si Ate Vina. Nakangiti akong tumabi sa kinatatayuan niya pero napakunot ang noo ko nang mapansing tulala si Ate Vina. Parang malayo ang tingin niya. Nagtataka tuloy ako kung bakit natahimik siya. Napansin kong pati sa paghuhugas parang wala siya sa sarili. Pero ang hindi ko lang maintindihan, kinikilabutan ako habang pinagmamasdan siya. Ilang sandali pa, nagsalita ng hindi maintindihang lengguwahe si Ate Vina. Malalim, malamig at paulit-ulit. Ate, okay ka lang ba? Ano yon? Kanina ko pa kasi napapansin na wala ka sa sarili eh. Okay ka lang ba? Okay lang naman ako, Elaine. Bakit mo naman naitanong? Nag-aalala lang kasi ako sa'yo, ate. Alam mo na, hindi naging magandang trato sa'yo ni Mama. Tama ka. Sa'yo din naman, hindi ba? Matagal na kaming hindi nagkakasundo ni Mama. Masyado kasi siyang perfectionist eh. Halos lahat na lang ng makita niya pinipintasan niya. Mabuti at hindi ka pa dumating sa punto na naaasar ka na ng sobra sa kanya, no? Tama ka, pero kung minsan nawawala na rin ako ng pag-asa na patunayan ang worth ko sa kanya eh. Ang taas ng tingin niya sa sarili niya eh. Alam mo, Elaine, hindi mo kailangan pagtiisan ng biyanan mo. Anong ibig mong sabihin, ate?
Pwede natin siyang turuan ng leksyon. Ha? Anong leksyon? Basta, ako ang bahala. Alam kong medyo weird si Ate Vina nung una naming pagkikita. Pero hindi ko akalain na may mas makikita pa akong kakaiba sa pagkatao niya, Miss Winnie. Mas madalas na siyang nakangiti, hindi man genuine pero ang creepy na para bang may binabalak siyang masama. Todo bantay tuloy ako sa mga kilos niya dahil baka nagkukunwari lang siyang cool pero ang totoo, nagtatanim na siya ng sama ng loob sa biyanan ko. Ilang beses ko silang napapansin na nagkakasagutan lalo na kapag nagkakasalubong sila. Kagaya na lang ng umagang yon, pababa ako sa kusina nang maabutan ko si Mama na nagtatatalak. Ano ba yan? Sunog na ang hotdog! Bakit ganyan ang pagkakaluto niyan? Gusto raw po kasi ni Elaine ng medyo sunog eh. Pero ayoko sa ganyang klase ng pagkakaluto. Masyadong mapait. Inaaksaya mo ang pagkain, Vina. Pasensya na, Ma'am. Kung gusto niyo po, ipagluluto ko na lang kayo ng iba. Hindi! Kailangan mo munang palitan ang inaksaya mong pagkain. Bayaran mo yan! Pero wala po akong pera, Ma'am. Wala akong pakialam, Vina. Sundin mo na lang ang gusto ko. Hindi naman ho ikaw ang amo ko, Ma'am eh. Kaya pasensya na kung hindi ko magagawa ang gusto nyo. Anak ko ang nagpapasahod sa'yo. Kaya wala kang karapatang magreklamo. Ang lakas pa ng loob mong sumuway sa utos ko. Puro naman palpak ang trabaho mo. Halos mapatalon pa si Ate Vina sa gulat dahil sa ginawa ni Mama. Hinampas niya kasi ng pinggan ng mesa eh. Hindi ako nakatiis. Lumapit na ako para makialam sa kanila. Ma, ano po bang nangyayari dito? Naiinis ako sa kasambahay mo. Palpak palagi ang trabaho. Hindi totoo yan, Elaine. Sinusunod ko lang naman ang sinabi mo eh. Nagkikrave ka, di ba? Ang sabi mo medyo sunog na hotdog. Nagalit sa akin si Ma'am. Inaaksaya ko raw ang pagkain. Talagang may gana ka pang magsalita ng kung ano-ano laban sa akin? Hindi naman po ako nagsisinungaling, Ma'am eh. Sumusobra na rin po kasi kayo eh. Hindi ko napaghandaan ang sumunod na ginawa ni Mama. Bigla niyang sinampal ang pisngi ni Ate Vina. Bumakat sa mukha ng kasambahay namin ang kamay niya kasama ang singsing. Namutla kagad si Ate Vina. Ako naman kaagad na humarang sa gitna nilang dalawa. Ma, wag naman pong ganyan. Bakit niyo sinaktan si Ate Vina? Masyadong kontrabida eh. Ayoko pa naman sa taong sumasagot sa akin. Pero hindi niyo siya dapat tinatrato ng ganyan. Mama naman eh. Humarap si Mama Mimay sa akin. Dahan-dahan na umangat ang kaliwang kilay niya. Pagkatapos ako naman ang binalingan niya. Marahas niya akong dinuro. Pinagtatanggol mo pa ang kasambahay mo? Kaya naman pala namimihasa yan eh. Hindi naman po sa ganon, Ma. Mali kasi ang paraan ng pagsaway niyo kay Ate Vina eh. Isa pa, hindi naman siya nagkamali. Inutos ko po talaga sa kanya yon. Ang hirap sa'yo, habang tumatagal, masyado ka nang nagmamagaling. Tuluyan nang nag-init ang ulo ni Mama. Kita ko sa mga mata niya ang galit na halos hindi na mapigilan. Napatingin ako sa kamay niya, kukuyom at bigla na lang idadakma sa akin. Napaatras ako. Muli kaming nagkatitigan ni Mama. Hindi ako nagmamagaling, Ma. Sinasabi ko lang, ayokong iniinsulto niyo ng ganyan si Ate Vina. Wala naman po siyang ginagawang masama sa inyo eh. Huwag naman po kayong maging harsh sa kanya. Ah, ganon. Ganon na ba ang paningin mo sa akin ngayon, ha? Masama? Totoo namang kapintas-pintas ang babaeng yan. Ang daming pangit sa kanya. Muka, pagkatao, kakayahan sa pagtatrabaho. Hindi, Ma. Hindi ko sinasabing masama ka. Pero mali na husgahan mo ang buong pagkatao ni Ate Vina. Hindi niyo naman siya kilala eh. Mali? Palibhasa. Pareho lang ang tumatakbo sa mga utak niyong dalawa. Ano? Sabihin mo nga sa akin, Elaine, kaya ka ba nagkakaganyan dahil ayaw mong nandito ako? Hindi naman po sa ganon, Ma. Ang mabuti pa, sabihin ko na lang kay Ivan na naiirita ka kapag nandito ako. Diyan ka naman magaling eh, sa pag-iinarte. Akala mo ba maganda ka, ha? Kung pumayag na lang sana si Ivan, doon sa nirereto ko sa kanyang babae ang pakasalan niya, wala sana kaming problema ngayon. So lumabas din po ang totoo na ayaw niyo talaga sa akin. Tama ka. Pinagtitiisan lang kitang bruha ka. Ayoko naman talaga sa'yo eh. Palibhasa, tubong probinsya. Kaya ang laman ng utak, bulok na prutas. Ma'am, wag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan si Elaine. Hindi ko akalaing ganyan ang ugali niyo. Ha? Anong sinabi mo?
Biglang napaatras si Ate Vina nang maramdaman niyang papalapit si Mama. Nanginginig ang kamay niya habang hinahawakan ng pisngi niya na namumula pa rin. Naalarma naman ako at kaagad na nilapitan si Ate Vina. Ate! Ma'am, ako na po ang humihingi ng pasensya. Hindi ko na po uulitin. Ate, hindi ka naman dapat humingi ng… Tumahimik kayong dalawa! Naputo lang dapat sana isasabihin ko. Parang bumigat ang pakiramdam ko nang manlisik ang mga mata ni Mama. Ilang segundo kaming hindi gumalaw. Pagkatapos, malamig na tumawa ang aking biyenan. Ngayon lang ako nakakita ng amo na mas kinakampihan pa ang kasambahay kaysa sa sarili niyang biyenan. Asik niya sabay ako naman sinampal ng malakas. Hindi ko napaghandaan ang gagawin niya kaya halos takasan din ako ng kaluluwa sa sobrang nerbiyos. Siguro matatanggap ko pa kung sinampal ako ni Mama dahil totoong nagkamali ako. Pero yung sinaktan niya ako dahil akala niyang siya ang tama, parang hindi ko yun matatanggap. Ikinuyom ko ang palad ko at galit na pinaningkitan siya ng mga mata. Hindi ako papayag na apihin niya lang ako sa sarili kong pamamahay. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Ako pa nga ang nag-aasikaso sa kanya. Tapos ganito pa ang igaganti niya sa akin. Naghanda ng bumukang bibig ko para sana gawaran siya ng masasakit na salita nang pigilan ako ni Ate Vina. Elaine, wag na. Hayaan mong apihin ka ng biyenan mo. Pero wag kang sasagot sa kanya. Pero ate, hindi lang ikaw ang ininsulto niya, pati ako. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang sinabi niya. May ibang paraan naman para pasakitan siya. Magtiwala ka lang sa akin. Kumalma ako, Miss Winnie, pero hindi na nawala sa isip ko ang makahulugang tingin sa akin ni Ate Vina. Pagdating ni Ivan, tumahimik kaming dalawa ni Ate Vina. Pareho naming iniiwasan ng mga bulong ni Mama. Kesyo hindi niya gusto ang sauce, na masyadong maalat ang sabaw, matigas ang kanin, at kung ano-ano pang kapintasan na pwede niyang sabihin tungkol sa pagkaing inihanda ni Ate Vina. Kinagabihan, sinama niya ako sa inuukupan niyang kwarto. Tahimik lang ako na nakaupo habang may inilalabas siya sa kanyang kahon. Nang makita ko kung ano ang mga yon, nanlalaki ang mga mata na hinawakan ko ang kamay ni Ate Vina. Ate, ano pong ibig sabihin ito? Hindi naman mapapano ang biyenan mo, Elaine. Tuturuan lang natin siya ng konting leksyon. Pero ate, alam ko kung ano ang mga ito. Ate, saan ka natutong mangulam? Mahabang kwento, Elaine. Pero wag kang mag-alala. Hindi ko naman ginagamit sa kasamaan ng kakayahan ko. Ayokong magkasala ka, ate. Lalo na at biyenan ko naman si Mama. Siguro hahayaan ko na lang siya sa ginagawa niya. Ako na lang ang iiwas. Makinig ka sa akin. Hindi ko siya gaanong pahihirapan. Bibigyan lang natin siya ng leksyon para matuto naman. Kasi naaawa na ako sa iyo eh. Wala akong nagawa ng pumwesto na si Ate Vina sa gitnang bahagi ng sahig ng kanyang kwarto. May nakaguhit doon na tila ba triangle na may star sa gitna. Tapos ang bawat sulok ng bituin ay may nakatirik na kulay itim na kandila. Ate, natatakot po ako eh. Huwag na lang kaya nating ituloy ito. Huwag kang matakot. Sagot kita, Elaine. Tsaka hindi naman kita pababayaan eh. Hindi ako papayag na insultuhin ka ulit ng biyenan mo. Kasi ganyan ang palaging ginagawa sa akin ng biyenan ko noon eh. Hindi ako nakaimik ng magsalita sa banyagang lengguwahe si Ate Vina. Kinikilabutan ako sa ginagawa niya, Miss Winnie. Para siyang sinasapian. Hindi ko maiwasang manginig habang tinitignan siya. Sumasayaw-sayaw siya habang umaalog ang mga balikat niya. Lumiliyad at yumuyo ko na para bang may sinasambang hindi ko nakikita. Ilang sandali pa, natigilan ako sa panginginig nang maglabas si ate ng manika. Anong gagawin mo sa manika, ate? Ito ang magsisilbing tulay natin para bigyan ng leksyon ng biyenan mo. Magtapat ka nga sa akin, ate. Kinulam mo rin ba ang biyenan mo? Oo, kinulam ko siya. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ko na maaatim ang kasamaan niya. Walang pinagkaiba ang biyenan mo sa biyenan ko, Elaine. Napakapintasera ng biyenan ko. Halos lahat na lang ginagawa ko, hinahanapan niya ng mali. Ate, nasa na ba ngayon ang biyenan mo? Hindi mo na siya kailangan pang hanapin. Pinatay ko na siya. Pero huwag kang mag-alala. Papaiyakin lang natin ang mama mo. Kabadong-kabado ko habang pinagmamasdan ang ginagawa niya. Hindi ko naman magawang pigilan si Ate Vina.
Hindi ko maintindihan kung bakit tila ba pinipigilan ng dila ko na magsalita. Naubusan ako ng mga sasabihin. Para bang may mahikang pilit na pumipigil sa akin na magreklamo. Kaya naman nasaksihan ko ang isang uri ng orasyon at sigurado akong dadalawin ako gabi-gabi sa pamamagitan ng bangungot. Itinaas niya ang hawak niyang manika. Gawa lang ito sa tingting, pero may mga detalyadong katawan naman ng tela at bulak. Butones ang mga mata. Sa gitnang bahagi ng katawan, may nakaukit na pangalan ni Mama. Hindi ko nga alam kung paano niya nakuha ang buong pangalan ni Mama eh. Mga nilalang ng dilim, nagsusumamo ko sa inyo. Pakinggan ang aking hiling. Dinggin ang aking panalangin. Bigyang katuparan ang aking mga pakiusap. Parusahan ng babaeng nakaukit ang pangalan sa dibdib ng manikang ito. Ito ang magsisilbing tulay sa kanya at sa kapangyarihan ng itim na mahika para bigyan siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Ate, siguro po tama na yan. Shh! Hindi pa ako tapos. Pero ate, natatakot na ako eh. Hindi ako sanay sa mga gawaing ganyan. Kaya nga ako nandito, hindi ba? Ako ang magsisilbing gabay mo. Kaya huwag kang mag-alala. Bukas na bukas rin, makikita mo ang resulta. Akala ko tapos na si Ate Vina sa ginagawa niyang orasyon pero hindi pa pala, Miss Winnie. May inilabas naman siyang punyal, halatang matulis at mukhang sanay na sanay siya sa ginagawa. Kasabay ng pagtaas niya sa hawak na punyal, itinapat niya ang palapulsuhan sa patalim para laslasin naman ito. Hindi ko na siya napigilan ng sugatan niya ang kanyang sarili. Ngayon dito ko napagtanto ang katotohanan. Hindi pala nagtatangkang magpakamatay si ate. Ang mga pilat sa palapulsuhan niya ay isang buhay na saksi ng ilang beses niyang pagsasakripisyo para magtagumpay ang paghihiganti. Pinatakan niya ng dugo ang manika, Miss Winnie. Kasabay nun, muli siyang bumulong sa hangin. Naramdaman ko rin ang lamig ng paligid. Para akong niyayakap. Parang nasa paligid ko lang ang nilalang na nagmamayari ng malamig na aurang yon. Lihim akong napayakap sa aking sarili. Kasabay nun, lumingon sa akin si ate. Nakangiti na naman siya. Ayos na, Elaine. Huwag kang mag-alala. Simple lang naman ang parusa ko sa biyenan mo. Pasalamat nga siya at konting patak lang ng dugo ang nilagay ko sa manika. Kung nagkataong marami yon, mahihirapan siyang pagalingin ang sarili niya kapag lumipat na sa katawan niya ang sumpa. Ate, nag-aalala ko sa ginawa mo eh. Alam kong masama ang ugali ng biyanan ko, pero sana hinayaan mo na lang siya. Hindi ko alam kung anong mahikang meron ka at hindi man lang kita magawang pigilan kanina. Sinadya ko yon. Ayoko kasi na maulit pa sa'yo ang mga naranasan ko noon. Hindi naging madali ang buhay ko sa probinsya, Elaine. Kaya nang makita ko na inaapi ka rin ng biyanan mo, naisip ko, kailangan may gawin na ako. Napayuko na lang ako habang dahan-dahan na pumapatak ang luha sa mga mata ko. Nasasaktan ako sa nangyayari. Ayokong magdusa si Mama. Pero naiipit din naman ako sa sitwasyon kung saan gusto ko na rin na maranasan niya kung anong sakit na nararamdaman ko ngayon. Tulala ako hanggang sa bumalik ako sa higaan namin ni Ivan. Nagtataka ang asawa ko kung bakit ako ganun. Pero hindi ko magawang sabihin sa kanya ang mga nasaksihan ko. Hindi ko magawang ikwento sa kanya ang kakayahan ni Ate Vina na mangulam. Natatakot din ako na kapag sinabi ko na kinulam ng kasambahay namin ng mama ni Ivan na biyanan ko, baka magkagulo. Okay ka lang ba, mahal? Oo naman. Ayos lang ako. Bakit? Sigurado ka ba? Bakit parang balisa ka? Alam mo, kilala kita. Wala ka namang halos may tatago sa akin eh. Kaya alam ko na may problema ka. Okay lang ako, mahal. Huwag mo akong alalahanin. Pilit ang ngiting wika ko sa kanya. Tinalikuran ko rin siya sa pagkakahiga para itago ang nararamdaman kong takot. Siguro dahil punong-puno ang isipan ko ng mga alalahanin, mahimbing akong nakatulog. Nagising na lang kami kinaumagahan nang marinig namin ang ungol ni Mama sa kabilang kwarto. Ungol na may kasabay na iyak at animo na hihirapan. Ano kaya nangyayari kay Mama? Bakit? Pagkagising ko, ganyan na siya eh. Parang may iniinda na masakit sa katawan niya. Halika, samahan na kita. Silipin natin ang mama mo. Magkasabay nga kaming naglakad papunta sa kabilang kwarto ni Mama, Miss Winnie.
Hindi naman nakalak ang pinto ng biyanan ko kaya mabilis kaming nakapasok. Nakita namin siya na umuungol habang namimilipit sa sakit. Nagtaka kaming lumapit sa kanya. Dito ko nakita na parang namamaga ang mga paa niya, pati na ang binti na paakyat hanggang hita. Naguguluhang napatingin ako kay Mama. Mama, ano pong nangyari sa inyo? Bakit po nagkaganito ang mga paa niyo? Hindi ko alam, pero wag niyo akong tanungin. Wala naman akong maitutulong eh. Dalhin niyo na lang ako sa ospital. Pero ma, sabihin niyo muna sa amin kung ano ba nangyayari sa inyo. Saan parte ng katawan niyo ang masakit? Naguguluhan kasi ko eh. Namamaga ang mga paa mo pero namimilipit ka na parang masakit ang tiyan niyo. Ang dami niyo naman tinatanong. Pwede ba? Alamin niyo na lang sa pamamagitan ng paglapit sa doktor. Huwag kayong tatanga-tanga. Siguro dalhin na lang natin siya sa doktor para malaman natin, mahal. Wala naman sigurong allergy na nasa paa, hindi ba? Malay natin, Ivan. Subukan na lang natin. Alam mo, kapag napabayaan mo siya ngayon, sigurado ako mag-iingay na naman yung mama mo. May bahagyang inis sa wika ko. Kahit halatang may iniindang sakit, sinamaan pa ako ng tingin ni Mama. Huwag ka nga magkunwari, Elaine. Alam ko naman na natutuwa ka na nagkasakit ako. Baka nga mamaya, ikaw pang dahilan nito eh. Ma, hindi naman po ako ganong klaseng tao. Hindi ko po kayang pagkatuwaan kayo. Tsaka paano ko naman po gagawin yun? Imposible naman po na nakarma kayo sa ginawa niyo sa akin kahapon. Ang sabihin mo, baka nagpepiesta na ang utak mo dahil sa nangyayari sa akin ngayon. Naguguluhang nagpalipat-lipat ng tingin si Ivan sa aming dalawa ng kanyang mama. Nagtatanong ang kanyang mga mata, kaya naman bago pa makapagsalita ang matanda, inunahan ko na siya. Nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaintindihan ni Mama kahapon, mahal. Humantong yon sa pananampal niya sa akin, pati na rin kay Ate Vina. Ma, bakit niyo naman po ginawa yun? Bakit hindi ko naman yun gagawin? Masyadong kontrabida yung asawa mo. Ang kasambahay niyo ang inaaway ko, pero nakikisawsaw siya. Kaya hayan, sinampal ko rin siya. Ipinagtanggol ko lang naman si Ate Vina, mahal. Pero hindi ko maintindihan kung bakit mainit ang dugo ni Mama sa kasambahay natin. Ma, hindi niyo dapat pinakikialaman ng trabaho ni Ate Vina. Kabisado niya na ang ginagawa niya. Hindi tama ang ginagawa niya, Ivan. Tsaka sinabi ko naman sa'yo, sisantihin mo na ang babaeng yan. Hindi siya magandang ehemplo para sa asawa mo. Alam mo, Ma, kayo ho ang masamang ehemplo sa akin eh. Sa totoo lang po, naiirita ako sa ugali niyo. Puro kayo pintas, puro kayo lait. Kung makapagsalita kayo, parang napaka-perfect niyo. Ang dami niyong reklamo. Madalas niyo pang pinaparinig yan sa mga taong wala talagang kinalaman sa inyo. Ano, Ivan? Hahayaan mo na lang ba ang asawa mo na pagsalitaan ako ng ganyan? Hindi mo man lang ba siya pagagalitan? May sakit na nga ako, oh! Kasalanan niyo po yan, Ma. Kasi ang sama ng ugali niyo. O ngayon, halos inaway niyo ng lahat. Sino pang kakampi niyo? Naiinis na wika ako sa kanya, pero sa halip na sumagot si Mama, nagdrama pa siya. Umiyak at nagpapansin kay Ivan. Hindi ko na lang siya pinatulan, Miss Winnie. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako sa nangyayari sa kanya. Hindi ko kasi maiwasang maalala ang ritual na ginawa ni Ate Vina kagabi. Sigurado ako may kinalaman yun sa pagkakasakit niya ngayon. Kaso hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na itanong kay Ate Vina ang tungkol sa sumpa. Dinala na namin si Mama sa ospital kung ano-anong findings ang sinabi ng doktor tungkol sa kanyang sakit. Sa isang linggo, 2 beses kaming lumalapit sa magkakaibang mga espesyalista. Nung una, diabetic daw. Tapos ibang doktor, okay naman daw siya. Wala naman daw siyang sakit. Kaya naman puro reseta lang ang nakukuha namin mula sa kanila. Matuling lumipas ang mga araw. Mas lalong lumala ang kalagayan ni Mama. Hindi na siya makatayo. Kaya naman nanatili na lang siya sa kama at nakahiga. Literal na nakaratay. Ang nakakainis pa, palagi siyang nakasinghal kahit may kailangan siyang hilingin sa amin. At dahil mainit ang dugo niya kay Ate Vina, iniiwasan ko na lang na magkita silang dalawa. Ginawan ko ng paraan na gumaling si Mama. Nag-aalala na rin kasi ako kay Ivan na madalas tulala at hindi malaman ang gagawin. Kahit labag sa kalooban ni Ate Vina, lumapit ako sa isang albularyo, si Mang Cardo. Inirekomenda lang siya sa akin ng isang kakilala. Pumunta kagad sa bahay namin ng matanda nang maabisuhan ko na kailangan niyang tignan ng biyanan ko. Tulog si Mama nang sinusuri ni Mang Cardo ang namamaganyang paa.
Hindi pangkaraniwan ang karamdaman ng mama mo, Ivan. Pero para makasiguro, susubukan ko na lang siyang tawasin. Isinagawa nga ni Mang Cardo ang pagtatawas. Sa katunayan, masasabi ko na magaling talaga ang matanda. Gamay niya ang mga gagawin sa langis, sa kandila at sa planggana hanggang sa makakuha nga siya ng palatandaan kung ano ang pinagmula ng sakit ni Mama. Hindi makapaniwala na lumingon siya sa amin. Kinulam ang mama mo, Ivan. Pero hindi ito pamatay na kulam. Isang kagustuhan lang na turuan siya ng leksyon para maging maayos ang pakikitungo sa kapwa. Ano pong ibig niyong sabihin? Maraming nasaktan ng mama mo, Ivan. Kailangan niyang humingi ng paumanhin para hindi na lumala ang sakit niya. Sa pagkakataong yon, gising na si Mama. Medyo nahimasmasan na. Bakas pa rin ang pagkasuplada sa muka pero alam kong medyo nagsisisi na. Hindi kasi siya makatingin sa akin eh. Malamang nahihiya rin siyang humingi ng pasensya. Gayunpaman hindi na personal pa na sinabi sa amin ni Mang Kanor kung ano ang nagbigay ng leksyon kay Mama. Gayunpaman hindi na personal pa na sinabi sa amin ni Mang Kanor kung sino ang nagbigay ng leksyon kay Mama. Mabuti na rin yon para maging ligtas ang katauhan ni Ate Vina. Wala din naman po akong sinabi, Miss Winnie. Ayoko kasi ng gulo eh. Lalong ayokong mawalan ng trabaho si Ate Vina. Tsaka hindi ko naman siya masisisi. Tama ang ginawa niya. Hindi lang talaga ako sanay kaya natatakot ako. Gayunpaman, nang ipaalam ng albularyo na kinulam nga si Mama, dahan-dahan na ring binabawi ni Ate Vina ang sumpa. Kampante ako nagagaling si Mama dahil hinahayaan ako ni Ate na saksihan ang orasyon niya. Maging leksyon na sana sa inyong nangyari, Ma. Ang dami-dami po niyong sinasabi na masama sa kapwa. Tuloy hindi natin malaman kung sino sa kanila ang nanakit sa inyo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah! Kahit na, Ma. Masama pa rin po ang mamintas. Sana naman po magbago na kayo. Pero hindi pa rin ako hihingi ng paumanhin sa inyo. Lalong-lalo na sa dugyot mong kasambahay. Naiinis niyang wika. Hindi ko na lang pinatulan ng sinabi niyang yon. Pero base sa ngiti ni Ivan, alam kong nahihiya lang na magsabi si Mama. Kaya binigyan namin siya ng panahon para ma-realize niya ang mga pagkakamali niya. Narinig mo yon, Ate? Hindi daw siya hihingi ng sorry sa atin. Hayaan mo na. Ang mahalaga natuto na siya sa leksyon niya. Tsaka simula nang magkasakit siya, hindi ko na siya narinig pa na namintas ng kapwa. Tama ka nga dyan, Ate. Salamat na lang talaga at naging daan din si Ate Vina para magbago ang pintasera kong biyanan. Sa ngayon padalaw-dalaw pa rin si Mama sa amin. Medyo vibes na sila ni Ate Vina na hindi na inaatake ngayon ng kanyang asma. Pero nakakatawa lang na hindi pa rin humihingi ng pasensya sa kanya si Mama. Okay na lang din daw yon kasi medyo mahinahon na kasi magsalita ngayon ang biyanan ko. Hanggang dito na lamang po, more power po sa inyong channel at God bless. Sana po nagustuhan niyo ang binahagi kong kwento ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Lady Ann ng Antipolo City, kay Maricel Cordero at sa GH Ladies, at kay Sir Lawrence, kay Rowena Lobos, kay EJ Sewers from Malolo City, kay Cliven Dubalan, kay June Molly Cruz, kay Heidi Morales from Italy. Shoutout din po kay Ruby Ann Ayap from Batangas, kay Gina Andraque Peñas, sa mag-asawang Ma'am Delia at Sir Alex Catu, at sa mga anak nilang sina Michelle, Michael at Marichu, pati na rin po sa mga apo nila. Happy listening po sa inyo dyan! Hello din po kay Teodolfo Velasco from Negros Occidental, sa mag-asawang Jojo at Joyce Ann Soberano Yusoyo from Iloilo. Happy listening po sa inyo! Kay Arlene Mahinay, kay Grace De Castro, kay Belison Antique, kay Lisel Gravino, kay Maria Cristina Balote at kina Dayan Romero, Jessica Balote at kay Reyka Batarlo, kay Heidi Tan, shoutout din po kay Ma'am Thelma Salazar from Saudi Arabia, kay Agnes Chua at Julito Padua, kay Noy07, kay Van Van, Dading, Berry at Zari, kay Jose Kiambao Jr., sa Remiliosa at Durano family, kay Neng Pumaren, kay Demi Crisman Cilia da Cabrera, kay Aryaline Notarte, kay Angel Ann Agramon.
Hello din po kay Emski na birthday po ngayong May 11. Happy birthday po, ma'am. birthday! Kay Yen from Caloocan, kay Aramic 17, kay Maria Teresa Ternate, kay Elaine Ocumen, kay Christy Abad, kay Rosemary Casonete, kay Venice Barabad, kay Rosie Vlog at sa anak niyang si Fitz, kay Christina Soria at sa Ison at Soria family, kay Bridget Fernandez from Chile, kay Estelita Senyoron at kay Aiza Mendoza. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Alam niyo po, nakakataba talaga ng puso ang mga komento niyo. Nakaka-flatter po ang mga papuri niyo. Salamat po. Salamat po talaga. At dun po sa mga hindi ko pa nare-replyan ng comment at hindi ko pa po nakahartan, wag po kayong mag-alala. Iisa-isahin ko po yan at masya-shoutout din po kayo sa mga susunod kong upload. Kaya abangan niyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha. At huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga kwento natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Alam niyo po ang goal natin maka 100k subscribers po tayo. Kaya sana suportahan niyo po ako. Muli ako po si Miss Winnie at nandito po si Sir Jan. Hello po. Na nagsasabing maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. God bless po sa ating lahat.